Luffy inaya na si Loki na maging miyembro ng Straw Hat Pirates. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1152. At ang title nga daw netong paparating na chapter Terrible Day. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing inexplain na daw ni Scupper Gaban sa grupo nila Luffy kung paanong permanently na madadamage ang mga Holy Knights, or yung way kung paano aatakihin ang mga kalaban nila ngayon, similar sa ginawa niya kay Summers. Kung matatandaan nyo guys nagre-regenerate nga itong katawan ng mga Holy Knights. So ang susi nga daw para permanenteng masaktan itong mga Holy Knights sa pamamagitan daw ng Conqueror Saki. Meaning kailangan nga daw i-improve pa ni Luffy yung Conqueror Saki na meron siya. Dagdag pa nga ni Gaban na meron pa daw isang miyembro itong Straw Hat Pirates ang alam niyang kaya ring gumamit ng Conqueror Saki. Nung marinig nga daw ito ni Sanji inakala niya na siya yung tinutukoy netong si Gaban. Pero later on nga ni-reveal rin na yung tinutukoy pala ni Gaban actually na si Zoro. Itong impormasyon nga na to alam rin daw ni Luffy. Kung maaalala nyo during Wano arc nung time na nasa rooftop itong sila Luffy dito nga unintentionally na naggamit ni Zoro yung Conqueror Saki niya at na-quote niya ito sa ginawa niyang atake kay Kaido. Ang naging resulta nga nito nabigyan ni Zoro ng sugat si Kaido. At itong pangyayari nga na to nasaksihan mismo ni Luffy. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka pa kung sa moment na to naramdaman ni Luffy na capable na ring gumamit itong si Zoro ng Conqueror Saki. Sa part naman ng pagbabanggit ni Gaban na ang susi pala sa pagpigil ng regeneration ng mga Holy Knights Conqueror Saki, finally nga nakumpirmado na legit ngang Conqueror Saki din itong si Scupper Gaban. At since pinoportray nga na ang katumbas ni Gaban sa Straw Hat Pirates itong si Sanji, malamang sa malamang na sa mga susunod pa na chapters hindi malabong makita rin nating ma-unlock na ni Sanji itong Conqueror Saki niya. At kapag nangyari nga ito panigurado iinit na naman yung rivalry nila Zoro at Sanji. Speaking of Zoro sa mga hindi nakakaalam may nilabas na naman nga tayong mga bagong design ng t-shirt at isa nga si Zoro sa design na to. Meron nga rin si Loki. Kung trip nyo nga itong mga damit na to available na ito sa Shopee natin. At yes, 270 pesos pa nga rin ito. Kaya naman kung trip nyo nga ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Anyway, sa sumunod na impormasyon nga nilinaw daw ni Harudin kay Luffy na hindi raw niya pakakawalan itong si Loki. Pero sa unexpected ngang pangyayari bigla raw inaya ni Luffy si Loki na sumali na sa Straw Hat Pirates. Ang rason nga ni Luffy dito para pumayag na daw si Harudin na pakawalan itong si Loki. Pero sila Sanji, Zoro, Harudin at itong si Loki mismo hindi daw pumayag sa naging desisyon na ni Luffy. So itong scene nga na to nai-imagine ko as comedic scene. Kumbaga similar sa Dressrosa arc nung time na kinlaim bigla ni Luffy na kabilang sa pirate crew niya itong si Trafalgar Law. I'm sure similar kila Sanji at Zoro na miyembro mismo ng Straw Hat Pirates nagulat rin itong si Loki sa naging desisyon ni Luffy. At base nga sa karakteristik na itong si Loki mukhang wala nga sa pagkatao niya na sumali kay Luffy para lang pakawalan siya sa pagkakakadena niya. Kung matatandaan nyo inaya na nga rin siya nila Shamrock at Ganku na maging miyembro ng Holy Knights kapalit ng kalayaan niya. At although may tsansa na nga si Loki sa oras na to na magsinungaling para lang makalaya siya hindi nga niya ito ginawa. Bakit? Dahil meron ngang trait si Loki ng pagiging mandirigma ng Elbaf. Mas importante sa kanya ang pride bilang isang giant.
Bali sa sumunod na impormasyon nga sa spoilers, bigla raw nagsalita itong si Scupper Gaban pagtapos niyang marinig itong pagtatalo nila Luffy kung pakakawalan ba itong si Loki. Nireveal nga niya sa grupo nila Luffy na nung araw daw na nangyari yung naging pagkamatay ni King Herald o yung Terrible Day, present daw silang dalawa ni Shanks sa Elbaf. At dito nagkaroon na nga raw ng flashback. 14 years ago nga pumunta raw itong si Loki sa kastilyo para kumprontahin itong tatay niyang si King Herald. Tinanong nga nito kung bakit raw nakipagkasundo itong tatay niya sa world government. Bakit daw nakipag-alyansa itong tatay niya sa mga taong pumatay raw kay Rox D. Sebek. Pero imbis nga na kalmadong hari, ibang King Herald nga daw yung nadatnan ni Loki sa kastilyo. Ang senaryo nga pinipigilan daw itong si King Herald ng mga giant soldiers sa pagkilos niya. So hindi nga natin alam yung rason ng pagpipigil ng mga giants kay King Herald. Pero base nga sa context ng nabanggit ni Gaban, mukhang ito na nga yung moment na papatayin ni Loki itong tatay niyang si King Herald. Meaning ito yung isa pang context sa rason kung bakit pinatay ni Loki yung tatay niya. Dahil sa pakikipag-alyansa neto sa world government. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing makikita raw natin sa Elbaf itong sila Shanks at Scupper Gaban. Nabanggit nga ni Shanks kay Gaban na kilala raw niya si King Herald at nakausap na raw niya ito noon. Kaya naman gusto nga daw niya itong makita ngayon. Hanggang sa meron daw nagpakitang misteryosong tao at bigla na lang ninakaw ang legendary devil fruit ng Elbaf. Bali sa part nga na to hintayin na lang natin yung mismong chapter. Since mukhang yung tinutukoy ngang legendary devil fruit dito yung sinasabing taglay raw ni King Herald na currently nakain na ni Loki. So medyo hindi nga malinaw kung yung tao bang kumuha sa legendary devil fruit ng Elbaf si Loki mismo o ibang individual. Kaya naman hintayin na nga lang natin yung mismong chapter para mas malinawan tayo. Anyway, dagdag impormasyon pa nga sa part ng pag-uusap nila Shanks at Gaban. Ni-reveal nga raw ni Shanks kay Gaban yung plano niyang bumuo sana ng pirate crew kasama si Buggy. Pero hindi nga daw ito nagawa ni Shanks. As per Gaban nga ang rason daw neto dahil sa itinadhana raw itong si Shanks. So kung ano man ngang destiny itong tinutukoy ni Gaban para kay Shanks, I assume na related ito kay Joy Boy. Since alam naman natin na si Shanks ang nag-orchestrate ng lahat para sa bagong Joy Boy na si Luffy. Siya nga yung nagbigay dito ng Devil Fruit at siya ang nagbigay ng inspirasyon kay Luffy na maglayag dahil sa Straw Hat. Dagdag pa nga sa impormasyon na to makikita raw natin sa braso netong si Shanks na meron daw siyang abyss mark o yung tato similar sa nakita natin kay Summers. Bali dahil nga sa impormasyon na to dito na magkakaroon ng panibagong meaning yung intentionally na pagpapaputol ng braso ni Shanks sa isang Sea King nung time na iligtas niya itong si Luffy. Ginawa niya kaya ito para intentionally na tanggalin na yung koneksyon niya sa world government? Ito kaya yung paraan niya para tuluyan ng talikuran ang pagiging Celestial Dragon? Bali ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing magkakaroon pa daw ng isa pang flashback at this time nga 109 years ago naman daw ito. Ipapakita nga daw itong si King Herald na nagwawala sa isang kingdom. Sa palagay ko nga related ito sa flashback 14 years ago na pagwawala muli ni King Herald. At ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers. Bali-base nga sa mga nabasa natin sa spoilers paniguradong isang solid na chapter itong paparating. Kaya naman gaya nyo excited na nga rin akong makita itong chapter 1152. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!